Patay naman ang isang residente sa Samar matapos matabunan ng nawasak niyang bahay sa pananalasa nga ng super bagyong Uwan. Kaliwat ka ng daluyong pagbaha at malakas na hangin din ang nagpabayo sa iba't ibang mga probinsya dahil nga sa super typhoon. Ang lahat ng yan sa Frontline Report na ito. Ganyan kalakas na hangin at buhos ng ulan ang gumising sa mga residente ng Verac, Catanduanes kanina umaga. Ilang oras lang bago maging super typhoon ang bagyong Uwan. Isinailalim na sa signal number 5 ang probinsya. Sa bahaging ito, kita ang malakas na pagwasiwas ng hangin. Tila nagkabuhawi na rin sa bahaging ito ng bayan. Halos mag-zero visibility na rin dahil sa sobrang lakas ng hampas ng hangin. Ang boulevard ngang ito ng Verac, hinampas na ng dambuhalang mga daluyong o storm surge. Pati ang barangay Gogon, sinabayan na ng rumaragasang baha ang ulan at hangin. Nagmistulang ang ilog ang kalsada habang patuloy ang pagtaas ng tubig. Sa bayan ng Pandan, na-wash out na ang ilang bahay na ito sa tabi ng dagat. Nagkalat din na ang mga bubong at dingding dahil sa pagwasiwas ng hangin na inanod pa ng baha. Umapaw na rin ang mga daluyan ng tubig dahil sa lakas ng ulan sa bayan ng Panganiban. Hindi na rin madaanan ng ilang kalsada dahil sa baha. Pati sa bayan ng Bato, sumisipol na sa lakas ang hangin dala ng bagyo. Sa Camarines Sur, hinampas na rin ng matataas na alon ang bahaging ito ng Karamuan. Halos lamunin na ng dagat ang mga kinakatayuan ng bahay. Hanggang sa dalampasigang ito sa Rapu-Rapu, Albay, katakot-takot na alon din ang humampas sa mga bahay sa paligid ng dagat. Halos maging magkasing level na ang dagat at seawall. Ang mga gusali ito naman sa Kamalig, winasiwas na ng malalakas na hangin. Nagmistulan na ring ghost town ang bayan dahil sa lakas ng bagyo. Sa Rojas City sa Capiz, sariwa pa ang pananalasa ng bagyong Tino. Pero agad na ring nagkasira-sira ang mga bahay na ito sa coastal areas ng barangay Punta Cogon. Pati ang mga bahay na ito sa Punta Bara, winasak na rin ng malakas na alon at hangin ang mga bahay na gawa sa kahoy. Kanya-kanyang hakot ng masasalbang panggamit ang mga residente. Sa Samar naman, abot tao na rin ang bahang ito sa barangay Sigo. Sa lakas ng buhos ng ulan, patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa maraming barangay. Sa lakas ng buhos ng ulan, patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa maraming barangay. Isa na rin ang nasawi sa Katbalogan City matapos matabunan ng mga debris na nawasak nilang bahay. Tulong-tulong ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa pagkuha sa bangkay. Tilahak din ng bagyo ang gitnang Luzon. Sa Dipakulaw, Aurora, hinampas na ng malakas na alon ang kanilang boulevard. Sa lakas ng alon, nagdala ito ng ilang mga bato sa kalsada. Pati ang bakurang ito malapit sa dagat, hinampas din ng storm surge at diretsyong nagdulot ng baha. Sa Camp Rabina nga, sa bayan ng Sabang, patuloy ang paghampas ng sunod-sunod na daluyong. Yan ay habang tila nagmamatsyag ang kulimlim ng langit sa buong probinsya. Sa forecast ng Pag-asa, patuloy ang pagtahak ng bagyong Uwan sa Luzon hanggang bukas November 10. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.